salitang mula sa Diyos. Kapag isinasa loob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ang binhing na hasik sa kabotohan, ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito agad. Ngunit hindi ito tumimo sa puso nila, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapigatian at pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik sa dawang ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tag-iisang daan, may tig-anim na po, at may tig-tatlumpu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay karugtong po ng ebanghelyo kahapon, kung saan binanggit ni Jesus ang talinhaga ng mga hasik ng binhi na nahulog, may isang maghahasik ng binhi at nahulog ang binhi sa daanan, sa dawang, sa mawatong lugar at sa mabuting lupa. Sa ebanghelyo ngayon, pinapaliwanag naman ni Jesus ano bang ibig sabihin nung talinhaga niyang ito. At marahil para sa iba sa atin, no, sa ilang taon na pagsisimba natin, no, sa ilang biyernes na pagsisimba natin at pagdidibusyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, ay siguro hindi na bago sa atin ang talinhagang ito ni Jesus. Na may isang nagasik ng binhi, nahulog sa may daanan, may binhing nahulog sa batuhan, may binhing nahulog sa dawang, may binhing nahulog sa mabuting lupa. Iba nga siguro sa atin, mas kaya pang i-explain, mas kaya pang, mas kabisado pa ang kwentong ito ng talinhaga ni Jesus. Pero maganda ho sa pagdinilay natin ngayon na mas balikan at mas palalimin na sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo ho ay iniimbitahan na ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating buhay. Di ho ba? Siguro yan po ang imbitasyon sa atin ng pagbasa ngayon at ng Ebanghelyo, na ang salita ng Diyos ay sana'y mamunga. Pero paano ba ito mamumunga sa buhay natin? Yun ang magandang tanong. Paano ba natin mapapayaman, mapapausbong at maalagaan ang salita ng Diyos na tumitimo sa ating puso kung tayo ay lalago
sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Kaya kung babalikan natin ang Ebanghelyo, ang madalas na ginagamit ni San Mateo ay dahil hindi nila naunawaan ng Diyos, mabilis silang nakalimot sa salita ng Diyos. Pero ang tao, no, tulad ng isang mabuting lupa, ang kanyang puso, kung siya ay naunawaan niya ang salita ng Diyos, ito ho ay tumitimo sa puso natin. Pero hindi ibig sabihin ho ng pagkaunawa ay alam mo lahat. Minsan iniisip natin na pag naunawaan natin ang salita ng Diyos, ay kabisado ho natin ang Bible. Hindi ho ganoon. Naunawaan natin ang salita ng Diyos dahil malinaw sa atin ang tinuturo ni Jesus. At pag naunawaan natin ang isang bagay, hindi ba nagiging parte ito ng ating buhay? Pag ang isang bagay ay naunawaan natin, nagiging parte ho ng ating buhay. Kaya magandang imbitasyon ho sa atin na ang salita ng Diyos ay sana hindi lang natin naunawaan sa isip, pero ang pinakamahalaga ho sa lahat ay yung salitang pinapakinggan natin ay maging bahagi ng ating buhay. Marami ho dyan, kaya hong magsabi ng ilang verse, kabisado ho niya. Pag sinabi mo niya, o sige nga, recite mo nga, John 3:16, ako kaya niyang sagutin yan. Pero kung hindi niya nauunawaan ang ibig sabihin nun, para lang siyang parot na inuulit ang mga salita. Pero tayo mga Kristiyano na nakikinig sa salita ng Diyos, ay iniimbitahan ng ating naririnig na salita ay unawain at maging parte ng ating buhay. Para sa ganon, ang salita ng Diyos ay magbigay bunga sa buhay natin at magbunga ho sa buhay natin. Pero magandang pansinin ho na baka kumpara mo rin ang sarili mo sa ibang tao. Baka sabihin mo, bakit siya ganoon Bakit ako ganito lang? Bakit siya dumaan sa Quiapo, isang beses lang, nasagot agad ni Lord yung panalangin niya? Ako, 5 biyernes na ako dito, hindi pa rin ako sinasagot ni Lord. Magandang tignan sa ating ebanghelyo, ang bunga ay hindi pare-pareho. Kung titignan na, babasahin ulit natin yung ating ebanghelyo ngayon, binigay sa atin ni Jesus, ang nilalarawan na naghahasik sa matabang lupa, ang nakikinig ng salita at nakakaunawa nito, sila'y namumunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Iba-iba ho ang bunga. Iba-iba ang dami. Kaya wag mong kumpara ang sarili mo sa ibang tao dahil iba ang kwento mo. Iba ang pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Iba ang pinagkaloob sa kanila. Wag mo ikumpara ang sarili mo. Ang importante, at ito ang pinakamahalaga, na nagsusumikap tayo bilang mga Kristiyano na ang Panginoon ay pakinggan at sundin ang kanyang aral. Kasama doon ang pagbabago ng buhay. Kasama doon ang araw-araw nating pagsisikap ng pagbabago ng buhay. Minsan nadadapa tayo, minsan nagkakamali. Pero sa bandang huli, sana piliin natin ang Diyos. At pinipili natin ng Diyos, ang kanyang salita ang pinapakinggan natin at ang salita niya ang nagiging parte ng ating buhay. At kung ang salita ng Diyos ang parte ng ating buhay, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay sinasabuhay natin. Kaya magandang imbitasyon po sa atin ito at magandang hamon din ho sa atin na sa ating paglago sa salita ng Diyos, sa ating paglago, sa ating pagmamahal sa Diyos at kay Jesus, ang kanyang salita sana ay lagi nating pakinggan. At hayaan din natin ang salita ng Diyos ang humubog sa ating puso at isipan nang sa gayon ang kanyang mabuting balita ay magbunga sa ating buhay. Tag-100, tig-60, tig-30. Amen.